araw po. Ako po si Rhea Macy Cruz. Nandito po tayo sa Barangay Bubulong Munti at sa tahanan po ni Mr. Alvin Pastrana para po interviewin siya sa kanyang hog racing business. Hi po, sir. Hello, Rhea. Magandang hapon. Sige, ano ba yung natin, topic? About po ito sa pag-hog racing niyo po, pag-aalaga niyo po ng baboy. Una po tanong, magkano po yung pinakapuhunan niyo po na nag-umpisa po kayo sa pag-aalaga ng baboy? Usually, mga around 17 years na ako nag-aalaga ng baboy. And then, sa business namin, usually, hindi naman ganun karaming kapital ang kinailangan para makapag-start si business. Usually, mga around 50,000 or to 60,000 yung naging start namin about the business. Kasi nagsimula kami sa kulig, and then nagkaroon kami ng mga inahin around 5 heads. Unti-unti lang yung paglago, pero so far maganda naman yung takbo ng business. And then sa ngayon medyo maganda-ganda na kasi nagkakaroon na ng yun nga lang sa kinakaharap na challenges, marami tayong kailangang isaalang-alang regarding hog racing. Pero yung pag-start, hindi naman ganun kalaki ang puhunan. Nung nag-uumpisa po kayo magbaboy, ano po yung pinakauna niyo po naging challenges po? Challenges kasi marami eh. Mga around 2019, di ba, pandemic, and then sinabayan pa ng ASF. Talagang napakahirap kasi naubos ang baboy, naubos ang tapos nag-pandemic pa. Yung challenges sa pag-hog racing talaga is usually yung yung biosecurity. Yun yung pinaka-challenge sa atin. Dahil yung ASF, so far talagang hindi pa namin ma-prevent kasi andyan siya pabalik-balik. Kumbaga, napaka-very challenges kasi hindi mo siya hindi mo siya ma-prevent kasi wala siyang vaccine. Yun ang Ano po yung breed na inalagaan niyo po ba? Usually, large white, landrace, duro. Pero dito sa mga backyard farming, tulad namin, hindi ganun yung mga breed namin, usually kumukuha na lang din kami dun sa mga supplier, and then kami na yung nag-o-own. Pero sa ngayon, gumagawa na rin kami ng sarili naming board para hindi na kami nag-aangkat ng simila sa ibang farm kasi yun yung hawahan nga, yun yung iniiwasan natin. Bakit ano po yung dahilan bakit po nag-alaga po kayo ng baboy? Usually, napakaganda ng business dito sa Pilipinas ng pagbababoy. Lalo na ako sa part ko, nasa feed industry ako and then mga poultry supply din ang sinusupplyan ko, and then may sarili kong business na hog racing. So far, napakaganda ng business usually nga kumikita kami around 5,000 per head up sa pag-aalaga. Investment talagang maganda. Pero talagang maraming kumpanya ang nagsara tulad ng Monterey San Miguel Corporation. Nag-declare sila ng bankruptcy regarding dyan sa pagbababoy. Kami pa kayang mga maliliit, hindi pa sumuko kung hindi titigil yung ASF. Siguro kung hindi kami ma-prevent, usually ngayon sa area tuloy-tuloy pa rin, pero talagang kami pinapatupad namin yung mahigpit na biosecurity. Paano po yung pagpapakain niyo po sa baboy niyo araw-araw? Sa pagpapakain talagang nutritional naman yung pinapakain na feeds. Yung dala ko din produkto, yun din yung siyang pinapakain ko is Ultra Pack. Yun yung nagiging katuwang namin para mapalago yung business.
Usually maganda siyang feeds kasi nga usually yung sakit talagang wala naman siyang kaukulang bakuna. Kaya ang pinaka talaga is prevention and then animal nutrition yung isang namin. Sa paglilinis po. Yun sa pinaka-importante. The housing ng mga baboy, usually, nandiyan lahat ng bacteria, lahat ng yung aming kulungan, lagi siyang, siyempre kailangan malinis at lagi naka-disinfect kasi nasa paligid lang yung virus eh. And then hindi kami nagpapapasok ng mga tao or ng mga hayop. At saka kaya dito lang interview natin dahil hindi kita madadala sa farm kasi nga mahigpit yung biosecurity. Pero around bigyan kita ng mga videos para makita mo yung yung ganda at saka yung linis ng farm. Yung sa sa health naman po ng baboy, yung binabaksin po ba kayo sa baboy? Usually yung ASF wala siyang vaccine. Pero around sa mga vaccine na ginamit namin is cholera, pneumonia. Usually hindi nga rin kami makapunta ng farm ngayon. Ako technician din ako ng baboy. Hindi namin sila mapuntahan na customer dahil nga dyan sa mahigpit ng biosecurity. Kasi prevention na rin para din sa sarili kong alaga. Kaya nagiging critical yung bawat punta namin. Contact nga lang ng seminars, hindi namin magawa dahil yung sa threat nga nung sakit. Pero yun nga, start ng business, risky, pero talagang masasabi ko sa'yo na kikita talaga. Sa bentahan naman po, paano po kayo nagbibenta? Sa pagbebenta, may mga buyer na rin tayong kilala. Parang siguro, sa pagbebenta, inaabot siya ng ngayon yata nasa 180 live weight, which is kikita. Unlike ng mga nagdaan, sa Alidis 155 na lang, halos nagbe-break even. Pero ngayon, sa presyo ngayon ng ating hogs, usually sa tingin ko, kikita naman. Direct po yan or may kumukuha po dito? Ang mga buyer natin, nagagaling sila ng Nueva Ecija, nagagaling ng Manila. Yung mga kapwa ko backyard farmer, tinutulungan natin sila through buyers na mapuntahan para minsan kasi ang backyard, lang, may 10 dito, may 10 doon. Pinagsasama-sama ko and then naipapahiro mga 30 heads per punta ng buyer. Ganun ang ginagawa namin. Maraming salamat po Mr. Alvin sa pagbayad po na magbatak po kami ng interview po sa pag-aalaga nito ng baboy. Maraming salamat po.